Inatapon sa gitna ng malakas na bagyo, sugatan ang matres at durog ang puso. Si Amihan ay itinuring na basura ng sariling asawa dahil sa kamandag ng biyenan. Akala nila'y nilamon na siya ng dagat. Ngunit nagkakamali sila. Ang babaeng binaliwala ninyo, babalik bilang bagyong wawasak sa inyong wad na kaharian. Handa na ba kayong harapin ang tunay na katarungan? Rafa, kailangan na nating tapusin ang sarswelang ito. Hindi na nakakatuwa ang pananatili ng babaeng iyan dito sa mansyon. Isang basura na galing sa kung saang sulok at ngayon ay umaasta ng reyna dahil lang may dinadala siya sa kanyang sinapupunan? Itapon mo na siya bago pa tuluyang madungisan ang pangalan ng ating pamilya. Ang bawat salitang binitiwan ni Doña Evangeline ay tila mga patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabing iyon. Malamig ang kanyang tinig, walang bakas ng pag-aalinlangan at puno ng pagkamuhi na tila ba ang tinutukoy niya ay hindi isang tao, kundi isang peste na dapat nang puksain. Sa labas ng pinto ng malawak na opisina, nakatayo si Amihan. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang hinahaplos ang malambot na tela ng isang abis na kulay asul na bordado ng maliliit na bulaklak. Ang unang damit na tinatahi niya para sa kanyang magiging anak ay biglang nanginig. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kagalakang nararamdaman niya kanina, ang init ng pag-ibig na akala niya ay sapat na upang protektahan siya, ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakabingig na kaba. Dahan-dahang napasandal si Amihan sa pader. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng tubig. Malabo, ngunit malinaw pa rin ang tugon ni Rafa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at danggal. Mama, alam mo naman na kailangan natin ng bata. Pagkatapos niyang mang-anak, gagawa tayo ng paraan. Just give me more time, please. Ang boses ni Rafa ay hindi boses ng isang tagapagtanggol. Ito ay boses ng isang duwag na nakikipagkasundo sa dyablo. Hindi man lang niya itinanggi ang salitang basura. Hindi man lang niya ipinagtanggol ang dangal ng kanyang asawa. Napahawak si Amihan sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng mga sanggol sa loob. Tila ba nadarama rin nila ang paninikip ng dibdib ng kanilang ina? Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang palasyo ng pag-asa, ay biglang naging isang malawak na kulungan na puno ng mga anino at lason. Biglang bumukas ang pinto. Muntik nang matumba si Amihan, ngunit agad siyang nakabawi. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Evangeline. Hawak ang isang tasa ng tsaa na naglalabas ng mainit na usok. Ang amoy nito ay matamis, ngunit may kakaibang anghang na nanunuot sa ilong. Isang amoy na dati ay itinuturing ni Amihan na pampakalma, ngunit ngayon ay nagpapahiwatig ng panganib. O Amihan iha, kanina ka pa ba riyan? Halika, uminom ka muna nito. Masama sa mga bata ang napapagod at nagpupuyat. Inumin mo ito hanggang sa huling patak para sa ikabubuti ng aking mga apo. Ang ngiti sa labi ng Donya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, nagmamasid, tila naghihintay na makita ang epekto ng bawat patak ng tsaa sa katawan ni Amihan. Nanginginig na kinuha ni Amihan ang tasa. Nararamdaman niya ang init nito sa kanyang palad, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa ginaw. Tumingin siya kay Rafa na nasa likuran ng kanyang ina, ngunit ang lalaki ay umiwas ng tingin. Nakatingin lang ito sa sahig. Tila ba mas mahalaga ang disenyo ng tiles kaysa sa kaligtasan ng kanyang mag-ina? Itinaas ni Amihan ang tasa. Ang bawat paglapit nito sa kanyang mga labi ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang desisyong hindi niya sigurado kung kakayanin niya. Sa bawat hininga, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang isang tanong.
Hanggang kailan ko kayang tiisin ang pait para sa isang pag-ibig na matagal na palang nagdulot ng sakit sa akin? Bago pa man dumampi ang tsaa sa kanyang labi, isang malakas na kulog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Parang babala ng paparating na unos na magbabago sa lahat. Ang bawat yabag ni Amihan sa malalawak na koridor ng mansyon ng mga alon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Hawak pa rin niya ang tinitingalang kuwintas ng pamilya, ang mata ng pusa. Ang batong ito, na kulay luntian at tila may buhay na guhit sa gitna, ay ang pinakaingatang yaman ni Doña Evangeline. Ngunit para kay Amihan, ang hiyas na ito ay tila isang matalim na matang nagmamasid sa bawat pagkakamali niya. Inutusan siya ng Donya na linisin ang kuwintas bago ang gaganaping anibersaryo ng kanilang kumpanya. Ngunit habang hinahaplos ni Amihan ang gintong balangkas ng hiyas, gamit ang kanyang malalambot at bihasang daliri, may naramdaman siyang hindi tama. Bilang isang dalubhasa sa pagpapanumbalik ng mga sinaunang alahas, alam niya ang bawat dugtong at bawat tahi ng metal. Isang maliit na gatla sa gilid ng pendant ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang marahang piga, narinig niya ang isang mahinang pagklik, tila isang sikretong pinto na bumukas pagkatapos ng mahabang panahon. Isang maliit na compartment ang lumitaw sa likod ng malaking bato. Sa loob nito ay may natitira pang mga butil ng pinulbos na kristal, isang pamilyar na amoy na humalo sa tsaa na pilit na ipinainom sa kanya kagabi. Ang amoy ng mapait na kamatayan na nakabalat kayo bilang gamot. Lason! Ang tanging nausal ni Amihan habang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit hindi lang yon ang nakatago sa loob ng pendant. May isang maliit, luma, at punit na papel na nakasiksik sa pinakasulok. Nang buksan niya ito, nakilala niya agad ang sulat kamay. Ang sulat ng kanyang namayapang ina, si Nanay Saling, na dati ring nanilbihan sa mansyong ito bilang tagapag-alaga ng mga halaman. Patawarin mo ako, Amihan ko. Nakita ko ang hindi ko dapat nakita. Ang mga hiyas na suot ng senyora ay pawang mga kasinungalingan. Ninanakaw nila ang kinabukasan ng kumpanya para sa sariling luho. Kung may mangyari man sa akin, huwag kang magtitiwala sa boses na puno ng asukal, ngunit may talim sa likuran. Biglang nanlamig ang buong pagkatao ni Amihan. Ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina, ang pagkakahulog nito sa hagdan na itinuring na isang aksidente, ay biglang nabalot ng madilim na pagdududa. Hindi aksidente ang nangyari. Pinatahimik ang kanyang ina dahil sa pirasong papel na ito. Amihan! Ano ang ginagawa mo sa aking alahas? Ang matalas at mapanghusgang boses ni Doña Evangeline ay pumailan lang mula sa pinto ng silid. Mabilis na isinara ni Amihan ang compartment at itinago ang papel sa kanyang bulsa. Ngunit ang panginginig ng kanyang balikat ay hindi niya maitago. Pumasok ang matanda. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa sahig, na tila mga martilyo na nagpako sa takot ni Amihan. Bakit ka nangiinig? May balak ka bang itakas ang kwintas na yan? O baka naman sinusubukan mong nakawin ang mga bato para ibenta sa labas? Lumapit ang Donya at marahas na hinablot ang kwintas mula sa kamay ni Amihan. Tandaan mo, isang pulubi ka lang na pinulot ko sa putikan para bigyan ng pagkakataong tumira sa palasyo. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa akin. Mama, hindi po. Nililinis ko lang po. Ang tanging naisagot ni Amihan habang pinipilit na huwag tumingin sa mga mata ng binan. Nararamdaman niya ang init ng papel sa kanyang bulsa, tila ba sinusunog nito ang kanyang balat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Evangeline. Utang na loob. Ang buhay mo at ang buhay ng mga batang yan sa tiyan mo ay pag-aari ko. Huwag kang magkakamaling kalabanin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Nang lumabas ang Donya,
Naiuwang mag-isa si Amihan sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Hindi na ito tungkol sa sarili niyang kaligtasan. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang ina at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa bintana kung saan nagsisimulang magdilim ang langit. Ang malalayong kulog ay tila isang babala. Ang mga ulap ay nagtitipon, handang magpakawala ng isang dilubyo. Saan ako lulugar sa gitna ng bahay na puno ng lason at kasinungalingan? At sino ang maaari kong takbuhan kung ang mismong asawa ko ay sarado? Ang mga mata sa katotohanan? Ang dagundong ng langit sa labas ng mansyon ng mga alon ay tila galit na sigaw ng isang higante. Ang malalakas na hampas ng hangin sa mga bintanang salamin ay lumilikha ng nakakangilong tunog, habang ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, nilulunod ang baybayin ng Batangas. Ngunit sa loob ng silid-aklatan, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa bagyo sa labas. Rafa, tingnan mo ang iyong asawa. Tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo sa kabila ng aking mga babala. Inihagis ni Doña Evangeline ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga larawang kuha sa madilim na sulok ng harden kung saan si Amihan ay tila nakayakap sa abogadong si Mateo. Ang mga anggulo ay madaya, sadyang ginawa upang magmukhang may malaswang ugnayan ang dalawa. Sa katotohanan, iyon ang sandali ng muntik nang mahimatay si Amihan dahil sa tsaa at sinalu lamang siya ni Mateo. Ngunit sa mata ng isang selosong asawa, ito ay kataksilan. Amihan, totoo ba ito? Ang boses ni Rafa ay basag, puno ng pot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagmamahal. Hindi, Rafa. Patawarin mo ako, pero huwag kang maniwala sa mga larawang yan. Pakana ito ng iyong ina upang sirain tayo. Lumapit si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng barong ni Rafa. Nalaman ko ang totoo tungkol kay Nanay Saling. Tungkol sa mga peking hiyas sa mansyong ito. Kaya niya ito ginagawa. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa boses ni Amihan. Hindi mula sa Donya, kundi mula kay Rafa. Ang sakit sa kanyang pisingi ay walang-wala kumpara sa hapdi sa kanyang puso. Ang lalaking sumumpa na poprotektahan siya ay siya mismong bumasag sa kanyang danggal. Tama na ang mga kasinungalingan, Amihan. Gagamitin mo pa ang patay mong ina para pangtakpan ang pangangalunya mo? Sigaw ni Rafa, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ko alam kung anak ko pa ba ang dinadala mo. Rafa, sapat na. Ang malamig na tinig ni Doña Evangeline ay namayani. Hindi natin kailangan ng isang maruming babae sa pamilyang ito. Palayasin mo siya, na yun din. Pero mama, ang bagyo... Sambit ni Rafa, may bahid ng pag-aalinlangan habang tumitingin sa bintana kung saan ang mga puno ay halos mabali na sa lakas ng hangin. Kung mahal mo ang pamilyang ito, ilalabas mo siya sa pamamahay ko. Na yon din o mawawala sa iyo ang lahat ng minana mo. Yumuko si Rafa, ang kanyang katahimikan ang naging haton ng kamatayan para kay Amihan. Hinila ng mga tauhan ng Donya si Amihan patungo sa pinto. Ang kanyang mga kuko ay kumayad sa sahig, humihingi ng awa. Ngunit si Rafa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod, tila isang rebulto na walang pakiramdam habang ang kanyang asawa ay itinatapon sa labas. Ang lamig ng ulan ay agad na bumaon sa balat ni Amihan nang itulak siya palabas ng gate. Ang putik ay dumikit sa kanyang puting bestida habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Pilit niyang pinaandar ang lumang sasakyang iniwan sa kanya, ang tanging gamit na hindi pag-aari ng mga Rafa. Habang nagmamaneho sa gilid ng bangin, ang kanyang paningin ay malabo
dahil sa iyak at sa dilim ng gabi. Ang kalsada ay madulas at ang malalakas na agos ng tubig mula sa bundok ay nagsisimulang anurin ang lupa. Sa isang iglap, nawala ng kontrol ang manibela. Ang sasakyan ay umikot, tumama sa malaking bato at tuluyang nahulog sa kailaliman ng bangin patungo sa nagngangalit na dagat. Ang huling narinig ni Amihan bago ang dilim ay ang malakas na paghampas ng alon sa bakal ng sasakyan at ang mahinang tibok ng puso ng kanyang mga anak sa loob ng kanyang tiyan. Sa kanyang huling hininga bago mawala ng malay, isang panalangin ang namutawi sa kanyang isipan. Panginoon, kung kukunin mo ako, iligtas mo ang aking mga anak. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hayaan mong bumalik ako, hindi na bilang biktima, kundi bilang katarungan. Ang bawat hininga ni Amihan ay tila may kasamang bubog ng basag na salamin. Nagising siya sa gitna ng malamig na buhanginan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog sa tubig alat ng dalampasigan. Ang sasakyan ay isang tumpok na lamang ng mayuping bakal sa malayo, habang ang langit ay nagsisimula ng magkulay-abo sa pagdating ng madaling araw. Sa bawat paghampas ng mahinang alon sa kanyang binti, naramdaman ni Amihan ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang hudyat na ang kanyang mga anak ay nagpupumilit ng lumabas sa mundong ito, kahit na sa gitna ng ganitong kapighatian. Tulong! Panginoon, tulungan mo ako! Ang tanging nausan ni Amihan habang gumagapang patungo sa isang maliit at abandonadong kubo sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-usad ay may kasamang dugo at putik, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakayakap sa kanyang tiyan, tila ba ito ang tanging angkla niya sa buhay. Sa loob ng madilim at tulutulang kubo, isang matandang babae ang nagulat sa pagpasok ng isang duguan at basang estranggero. Ito ay si Lu Ningning, ang vunoy na matagal nang nawalay sa mansyon. Sa pagtatama ng kanilang mga mata, agad na nakilala ng matanda ang mga mata ng anak ni Saling. Amihan! Diyos ko! Anong ginawa nila sa'yo? Mabilis na kumilo si Lu Ningning. Inilatag niya ang kanyang lumang banig at kumuha ng mainit na tubig. Huwag kang bibitiw, Hiya. Huminga ka ng malalim. Kasama mo na ako. Ang bawat sigaw ni Amihan ay nilalamon ng tunog ng humuhupang bagyo. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, isinilang ang unang sanggol. Isang batang lalaki na ang unang iyak ay tila isang tagumpay laban sa kamatayan. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Ang pangalawang sanggol, isang maliit na batang babae, ay lumabas na walang kibo. Ang balat ay maputla at ang puso ay tila hindi tumitibok. Luningning, bakit hindi siya umiiyak? Ibigay mo sa akin ang anak ko. Hagulhol ni Amihan habang pilit na inaabot ang sanggol na babae sa kabila ng kanyang panghihina. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng kawayang dingding. Ang mga tauhan ni Doña Evangeline ay hindi huminto sa paghahanap hanggat hindi nasisigurong wala ng buhay si Amihan. Itago mo sila, Luningning! Itago mo ang mga anak ko! Puno ng takot na bulong ni Amihan. Mabilis na ibinalot ni Luningning ang batang lalaki sa isang lumang kumot at itinago ito sa ilalim ng mga bunot ng niyog sa likod ng kubo. Ngunit bago niya makuha ang sanggol na babae, ang pinto ay marahas na bumukas. Ang mga tauhan ng mga Rafa, sa pamumuno ng isang lalaking may malamig na mukha, ay pumasok at agad na kinuha ang sanggol na babae mula sa banig. Patay na ang isang ito, ngunit kailangan namin ng patunay para sa senyora, ang sabi ng lalaki habang tinitingnan ang tila walang buhay na sanggol. Hinablot nila ang bata at iniwan si Amihan na nakalubog sa sariling dugo. Akala nila ay tuluyan na rin itong malalagutan ng hininga. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, naramdaman ni Amihan ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Hindi ito ang kamay ni Rafa, kundi ang kamay ni Mateo, ang abogadong isinakripisyo rin ang lahat para sa katarungan.
Dumating siya kasama ang isang bangka, handang itakas si Amihan palayo sa sumumpang pamilya. Amihan, kailangan nating umalis. Iligtas natin ang iyong anak na natitira. Bulong ni Mateo habang maingat na kinukuha ang batang lalaki mula sa pinagtataguan nito. Tumingin si Amihan sa madilim na dagat. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang isa ay nasa bisig ni Mateo at ang isa ay ninakaw ng mga anino ng mansyon. Sa sandaling yon, ang huling bakas ng kanyang kahinaan ay tinangay ng hanging habagat. Ang babaeng iniwan ni Rafa at Evangeline sa dalampasigan ay pumanaw na. At sa kanyang lugar ay isinilang ang isang bagong pagkatao na puno ng poot at matinding determinasyon. Isang araw, babalik ako para sa anak ko. At sa araw na iyon, titiyakin kong mararamdaman ninyo ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko sa dilim na ito. 3 taon ang lumipas, ngunit ang bawat gabi ay tila isang mahabang panaginip pa rin ng malamig na ulan para kay Amihan. Sa gitna ng isang marangyang silid sa itaas ng isang gusali sa Singapore, isang babae ang nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa mamahaling sutla, ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ay tila 2 matigas na diamante na hindi na kayang basagin ng kahit anong bagyo. Wala na si Amihan, ang mahiyaing probinsyana. Ang nasa harap ng salamin ngayon ay si Marisol sa tulong ni Mateo at ng isang matandang kolektor ng alahas sa Singapore na nakakita ng kanyang pambihirang galing sa pagpapanumbalik ng mga hiyas, unti-unting nabuo ang kanyang bagong pangkatao. Sa araw, siya ay isang dalubhasa na hinahangaan ng mga bilyonaryo. Sa gabi, siya ay isang ina na tahimik na humahalik sa noo ng kanyang anak na si Lito, ang batang lalaking nakaligtas sa dalampasigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling hungkag. Isang sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong ginto. Ang kanyang anak na babae na kinuha ng mga Rafa. Marisol, handa na ang lahat. Ang kumpanya ng mga Rafa ay nasa bingit na ng pagbagsak. Dahil sa kapabayaan ni Rafa at sa labis na paggasta ni Doña Evangeline para sa kanilang wad na karangalan, kailangan na nila ng isang tagapagligtas. Bulong ni Mateo habang pumapasok sa silid. May hawak siyang mga dokumento, mga papeles na magsisilbing bitag para sa pamilyang sumira sa kanila. Ang tagapagligtas na hahatak sa kanila patungo sa impyerno. Malamig na tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kumusta ang investigasyon natin sa mansyon ng mga alon? Yumuko si Mateo. Ang kanyang muka ay nabalutan ng lungkot. May balita kami, Marisol. Ang batang babaeng kinuha nila 3 taon na ang nakalilipas, buhay siya. Pinangalanan siyang Luz ng Donya, ngunit hindi siya itinuturing na apo. Itinatago siya sa kusina, pinagsisilbihan ang mga bisita at tinatawag na anak ng isang taksil. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang pumuno sa silid. Ang baso ng kristal na hawak ni Marisol ay nadurog sa kanyang palad, ngunit hindi siya dumain sa habdi. Ang dugo na pumatak mula sa kanyang kamay ay tila nagpaapoy, lalo sa kanyang determinasyon. Itinuring nilang alipin ang sarili nilang dugo? Pinahirapan nila ang isang batang walang kinalaman sa kanilang kasamaan? Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang sumpa. Rafa, Evangeline, titiyakin kong luluhod kayo sa harap ng batang yan bago ko tuluyang kunin ang lahat sa inyo. Kinuha ni Marisol ang isang itim na belo at isinuot ang kanyang mamahaling relo. Sa labas, ang mga ilaw ng Singapore ay kumukititap, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, patungo sa Pilipinas, patungo sa mansyong naging libingan ng kanyang dangal. Mateo, ihanda mo ang pribadong eroplano. Babalik tayo sa Manila. Sabihin mo sa kanila, may isang dayuhang investor na gustong bumili ng kanilang mga natitirang hiyas at shares. Sabihin mo, ang pangalan niya ay Marisol.
Huminga ng malalim si Marisol habang dinarama ang bigat ng isang maliit na pendant sa loob ng kanyang bulsa, ang piraso ng diary ng kanyang ina. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanya. Ito ay para sa kanyang ina, para kay Lito, at higit sa lahat, para kay Luz. Ang bagyong nagsimula sa Batangas, 3 taon na ang nakalilipas, ay hindi pa natatapos. Ngayon, ang bagyong yon ay nagbabalit, mas malakas, mas matalino, at handang ubusin ang lahat ng hahadlang sa kanyang daan. Ang malalaking bakal na pinto ng mansyon ng mga alon ay dahan-dahang bumukas na lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagpapaalala sa bawat sugat na natamo ni Amihan 3 taon na ang nakalilipas. Isang itim at kumikinang na sasakyan ang pumasok sa malawak na driveway. Huminto ito sa tapat ng hagdan ng marmol kung saan siya huling itinulak sa putikan. Bumaba si Marisol. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila isang babala. Sa likod ng kanyang madilim na salamin, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa paligid. Ang mansyon ay tila nawala ng ningning. Ang mga halaman ay tuyot at ang pintuan ay nangangailangan na ng bagong pintura. Ang karangyaan ng mga Rafa ay unti-unti nang nilalamon ng anay ng kanilang sariling kasamaan. Welcome to our humble abode, Miss Marisol. Isang malaking karangalan na tanggapin ang isang batikang investor mula sa Singapore, ang bunga ni Doña Evangeline. Suot ng matanda ang kanyang pinakamahal na hiyas. Ngunit sa paningin ni Marisol, ang mga ito ay tila mga kadena na lamang. Sa tabi ng Donya ay nakatayo si Rafa. Namumutla ito, may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, at hawak ang isang baso ng alak kahit tanghaling tapat. Hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang nakita lang niya ay ang pagkakataong maisalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkabangkarote. Salamat sa mainit na pagtanggap, Doña Evangeline. Nabanggit sa akin ng aking abogado na kailangan ninyo ng puhunan para sa inyong mga proyekto sa shipping lines. Malamig na wika ni Marisol habang tinatanggal ang kanyang salamin. Gusto ko munang makita ang inyong mga koleksyon ng alahas bilang garantiya. Habang naglalakad sila patungo sa silid tanggapan, isang maliit na bata ang biglang tumakbo mula sa kusina. Bit-bit ang isang tray ng mga kagamitan sa tsaa. Nadulas ang bata at ang mga tasa ay nagkalat sa sahig. Bata ka! Napakawalang kwenta mo talaga! Anak ka nga ng iyong paksil na ina! Sigaw ni Doña Evangeline habang mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang saktan ang bata. Bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa pisngi ng bata, isang matigas na kamay ang humarang sa kanya, si Marisol. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa braso ng Donya, sapat na upang mapangiwi ang matanda sa hapdi. Donya, hindi yata magandang senyales sa negosyo ang pananakit sa isang bata sa harap ng inyong bisita. Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila yelo, ngunit sa loob niya ay may nagngangalit na apoy. Tumingin si Marisol sa bata. Ang batang si Luz. Ang mga mata nito ay eksaktong katulad ng sa kanya. Puno ng lungkot, ngunit may kinang ng talino. Nakita ni Marisol ang isang maliit na nunal sa likod ng tainga ng bata, ang mismong marka na nakita niya noong isilang niya ito sa dilim. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo, na ngayon ay nakasuot ng maduming uniforme at may mga pasong bakas sa braso. Patawad, Miss Marisol. Masyado lang talagang matigas ang ulo ng batang yan. Pulubi lang yan na kinupkup namin dahil sa awa. Pagdadahilan ni Evangeline habang inaayos ang kanyang damit. Luz, umalis ka na riyan. Bumalik ka sa kusina at huwag kang magpapakita hanggat hindi kita tinatawag. Yumuko si Luz at mabilis na niligpit ang mga basag na piraso. Bago siya tuluyang umalis, sandali silang nagkatitigan ni Marisol. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy sa puso ng ina. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang isigaw na siya ang kanyang ina,
Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat luhang pinipigilan ni Luz ngayon ay magiging bahagi na kabayaran na sisingilin ni Marisol sa bawat isa sa kanila. Miss Marisol, ayos lang ba kayo? Tanong ni Rafa habang lumalapit sa kanya. Naamoy ni Marisol ang alak sa hininga nito. Ang lalaking ito ang ama ni Luz, ngunit hinayaan niyang maging alipin ang sariling anak. Ayos lang ako, Mr. Rafa. Nagagandahan lang ako sa tibay ng inyong mansyon. Sagot ni Marisol na may kasamang misteryosong ngiti. Sisimula na nating suriin ang inyong mga hiyas. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa kwintas na tinatawag ninyong mata ng pusa. Narinig ko, yon ang pinakamahalagang pag-aari ng inyong pamilya. Habang naglalakad si Marisol, naramdaman niya ang bulong ng hangin sa kanyang tainga. Ang bagyo ay hindi pa dumarating. Ngunit ang ulap ay nagsisimula ng magdilim. Ang katarungan ay hindi na lamang isang panalangin. Ito ay isang plano na unti-unti nang nagkakaroon ng buhay sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay na ito. Ang gabi sa mansyon ng mga alon ay tila isang malawak na kumot ng kadiliman na bumabalot sa mga lihim ng pamilya Rafa. Habang ang mga bisita at sina Doña Evangeline ay mahimbing ng natutulog pagkatapos ng isang marangyang hapunan, isang anino ang tahimik na bumababa sa madilim na hagdanan patungo sa likod ng bahay. Si Marisol ito, suot ang isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa malamig na sahig. Narating niya ang maliit at masikip na silid sa tabi ng imbakan ng mga lumang kagamitan. Doon, sa isang manipis na banig na nakalatag sa semento, ay nakahiga ang maliit na batang si Luz. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang maliit na gasera na muntik ng maubusan ng langis. Nakita ni Marisol si Luz na pilit na itinatago ang kanyang katawan sa ilalim ng isang butas-butas na kumot habang ang bata ay mahinang humihikbi sa gitna ng pagtulog. "Inay! Inay ko!" Ang mahinang bulong ni Luz sa kanyang panaginip. Nadurog ang puso ni Marisol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gisingin ang buong mansyon at bawiin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang isang maling galaw lang ay mawawalan siya ng pagkakataong tuluyang makuha ang bata at mapabagsak ang mga Rafa. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ni Luz. Nagising ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tila handang tumanggap ng panibagong parusa. "Huwag kang matakot, maliit na anghel. Hindi ako narito para saktan ka," bulong ni Marisol sa pinakamalambot niyang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Luz nang makilala ang magandang ginang na humarang sa kamay ng Donya kanina. "Miss Marisol, bakit po kayo nandito? Mapapagalitan po kayo ni Lola. Bawal po ang bisita rito sa likod. Huwag mo akong tawaging Miss Marisol kapag tayo lang dalawa. Tawagin mo akong Tita." Sagot ni Marisol habang pinupunasan ang luha sa pisngi ng bata. Napansin niya ang isang sariwang pasa sa braso ni Luz. "Sino ang gumawa nito sa iyo, Luz?" Yumuko ang bata. Pilit na itinatago ang kanyang braso. "Nabasag ko po kasi ang isang florera kanina." Sabi ni Lola, "Wala raw akong silbi dahil anak daw ako ng isang babaeng makasalanan." "Pero tita, totoo po ba yon?" Sabi po ni Nanay Luningning bago siya umalis, "Mabuti raw pong tao ang nanay ko." Nanginig ang labi ni Marisol. Ang marinig ang sariling pangalan mula sa bibig ng anak na tinuruan siyang kamuhian ay isang pasakit na mas matindi pa sa lason. "Huwag kang maniniwala sa kanila, Luz. Ang nanay mo ay isang bayani. Minahal ka niya higit pa sa kanyang buhay. At balang araw, malalaman mo rin ang totoo." Kinuha ni Marisol mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng tsokolate at isang munting replika ng isang hiyas na hugis bituin. Inilagay niya ito sa maliit na kamay ni Luz. "Itago mo ito. Huwag mong ipakikita kahit kanino. Kapag natatakot ka, hawakan mo lang yan at isipin mo na may isang taong laging nagbabantay sa iyo." Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos sa koridor. Mabilis na nagtago si Marisol sa likod ng malaking kabinet. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafa. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa labis na pag-inom ng alak. Tumingin siya kay Luz ng may halong lungkot at pandidire. Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Nakakairita ang mukha mo. Kamukhang kamukha mo ang babaeng sumira sa buhay ko. Sigaw ni Rafa bago padabog na isinara ang pinto. Narinig ni Marisol ang bawat salita. Ang put na nararamdaman niya para kay Rafa ay lalong tumindi. Ang lalaking ito, na dati ay sinasamba niya, ay naging isang halimaw na walang pagpapahalaga sa sariling dugo. Nang makaalis si Rafa, lumabas si Marisol mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay tila bakal na pinatigas ng apoy. Luz, tandaan mo ang sinabi ko. Magiging maayos din ang lahat. Malapit na tayong umalis dito. Bulong ni Marisol bago siya tuluyang lumabas ng silid. Pagbalik ni Marisol sa kanyang kuwarto, binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang listahan ng mga ari-arian ng mga Rafa na unti-unti na niyang binibili sa pamamagitan ng mga dummy companies. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pera. Bukas, sa gaganaping pagsusuri ng mga alahas, sisimula na niyang ilantad ang mga fake na hiyas na ginamit ni Evangeline upang pagtakpan ang kanilang pagkalugi. Ang bawat luhang inilabas ni Luz sa gabi ay magiging isang malaking alon na lulunod sa buong mansyon ng mga alon. Ang paghihiganti ni Marisol ay hindi na mapipigilan at ang unang biktima ay ang wad na danggal na pilit na iniingatan ni Doña Evangeline. Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng bulwagan ay nagbibigay ng kinang sa mga kristal na chandelier. Ngunit ang lamig sa loob ng silid ay tila nagmumula sa mga nanunuring mata ni Marisol. Nakalatag sa ibabaw ng pilus na tila ang mga koleksyon ng alahas ng pamilya Rafa, mga brilyante, esmeralda at ang tanyag na mata ng pusa. Sa paligid ay naroon ang ilang piling panauhin mula sa matataas na lipunan, mga kaibigan ni Doña Evangeline na sadyang inimbita upang masaksihan ang pagpasok ng bagong kapital sa kanilang kumpanya. Miss Marisol, heto ang mga iyas na nagpapatunay sa katatagan ng aming pangalan. Bawat isa rito ay may kasaysayan ng karangalan. Pagmamalaki ni Doña Evangeline habang nakasuot ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga perlas na tila mga butil ng yelo. Kinuha ni Marisol ang isang magnifying loupe at maingat na sinuri ang isang malaking singsing na may batong ruby. Ang kanyang mga daliri ay hindi nangiinig. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ni Rafa na nakatayo sa gilid at tila hindi mapakali. Isang magandang piraso, Doña Evangeline? Simula ni Marisol. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, sapat upang marinig ng lahat ng naroon. Ngunit nakapagtataka, ang lalim ng kulay nito ay tila masyadong perpekto, masyadong pantay para sa isang natural na bato na nagmula sa lupa. Napatigil ang bulungan ng mga bisita. Biglang namutla ang donya, ngunit pilit pa rin itong tumawa. Ano ang ibig mong sabihin, Miss Marisol? Yan ay binili pa ng aking asawa sa isang auction sa Europa. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang singsing at kinuha ang isang maliit na ultraviolet light mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito sa bato at sa isang iglap, ang ruby na dapat ay naglalabas ng natural na kislap ay nagmukhang malabo at tila plastic sa ilalim ng ilaw. Ito ay synthetic, Donya. Isang mahusay na imitasyon, ngunit nananatiling wad. Ang tunay na ruby na pag-aari ng inyong pamilya ay matagal na sigurong naisangla o naibenta upang itapal sa mga butas ng inyong kumpanya, hindi ba? Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga bulungan ng mga socialite ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, puno na ito ng pangungutya at pagkabigla. Ang mukha ni Doña Evangeline ay nagpalit-palit mula sa pagkaputi patungo sa matinding pamumula dahil sa galit at kahihiyan. Lapastangan! Wala kang karapatang hiyain ako sa sarili kong pamamahay! Sigaw ng matanda
habang pilit na kinukuha ang singsing. Nandito ako bilang isang investor, hindi bilang isang tagahanga. Malamig na tugon ni Marisol. At bilang investor, hindi ako tatanggap ng mga basurang bato kapalit ng aking milyon-milyong dolyar. Mukhang ang karangalan ng mga Rafa ay kasing peke lang ng inyong mga alahas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marisol si Luz sa isang sulok. Bit-bit ang isang tray ng tubig. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkamangha. Sa sandaling iyon, uminit ang loob ni Marisol. Ipinapakita niya sa kanyang anak na ang mga taong nang aapi sa kanya ay hindi immortal. Sila ay mga mahihinang nilalang na nagtatago lamang sa likod ng wad na yaman. Nilapitan ni Rafa si Marisol pagkatapos umalis ng mga bisita sa gitna ng kahihiyan. Marisol, bakit mo ginawa iyon? Sinira mo ang reputasyon namin. Tumingin si Marisol ng diretsyo sa mga mata ni Rafa. Ang lalaking ito, na dati ay tila isang matayog na puno sa kanyang paningin, ay isa na lamang tuyot na sanga sa gitna ng hangin. Hindi ko sinira ang inyong reputasyon, Mr. Rafa. Inilantad ko lang ang katotohanan. At kung gusto ninyong isalba ang inyong kumpanya, kailangan ninyong sumunod sa lahat ng gusto ko. Simulan natin sa paglilipat ng pamamahala ng mansyong ito sa aking mga tauhan. Lalong nanghina ang mga tuhod ni Rafa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang boses ni Marisol ay tila bumubuhay sa isang matandang sugat sa kanyang budhi. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw ng pangalan ni Amihan. Ngunit ang takot ay mas matimbang. Umalis si Marisol sa bulwagan nang may matuwid na tindig. Ang unang pader ng kuta ng mga Rafa ay nagiba na. Bukas, ang pag-atake ay magiging mas personal. Isang paing hindi nila matatanggihan at isang katotohanang dahan-dahang sasakal sa kanilang mga leeg. Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan, maliban sa malayo at mahinang ugong ng mga alon na humahampas sa batuhan ng Batangas. Sa loob ng malawak na teras ng mansyon, nakatayo si Marisol, nakatingin sa kadiliman ng dagat. Ang bawat hampas ng tubig ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng bagyo. Ang gabing akala ng lahat ay katapusan na niya. Hindi ka makatulog? Ang boses ni Rafa ay galing sa likuran. Puno ito ng pagod at ang amoy ng alak ay nananatiling nakadikit sa kanyang boses. Dahan-dahang humarap si Marisol. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang muka, binibigyang diin ang kanyang perpektong ayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Iniisip ko lang kung gaano kadaling mawala ang lahat, Mr. Rafa. Ang yaman, ang dangal, pati ang mga taong akala natin ay mananatili sa ating tabi. Lumapit si Rafa. Ang kanyang mga kamay ay nakasiksik sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumingin din siya sa dagat. May isang babaeng dati ay madalas ding tumayo rito. Si Amihan, ang aking asawa. Simple lang siya, hindi katulad mo na puno ng kapangyarihan. Pero sa bawat tingin ko sa'yo, sa bawat salitang binibitawan mo, tila ba naririnig ko ang kanyang boses? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marisol. Boses ng isang babaeng itinapon ninyo sa gitna ng bagyo? Boses ng isang ina na pinagkaitan ninyo ng katarungan? Nakakatuwa na naalala mo pa siya ngayon. Ngayong wala na kayong matakbuhan. Napatitig si Rafa kay Marisol. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at kalituhan. Paano mo nalaman ang tungkol sa gabing iyon? Wala kami sinabihan na kahit sino tungkol sa detalye ng pag-alis niya. Ang mga lihim ng mga Rafa ay hindi kasing tibay ng inyong mga pader, Rafa. Malamig na tugon ni Marisol habang humahakbang palapit sa lalaki. Alam ko ang tungkol sa mga larawang ginawa ng iyong ina. Alam ko ang tungkol sa sampal na ibinigay mo sa kanya bago mo siya hinayaang mamatay sa dilim.
At alam ko rin ang tungkol sa bata. Ang batang itinuring ninyong basura sa sarili ninyong kusina. Nanginig ang buong katawan ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Kung pera ang kailangan mo, ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang kaming pahirapan ng ganito. Pera? Isang malakas at tuyot na tawa ang kumawala kay Marisol. Akala mo ba lahat ng bagay ay mabibili ng pera? Ang buhay ng aking ina na pinatay ninyo, ang 3 taon na pangungulila ko sa aking anak, at ang bawat latay sa likod ni Luz. Magkano ang katapat niyan, Rafa? Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo para kay Rafa. Ang boses, ang galit, ang matalim na tingin, isa lamang ang ibig sabihin nito. Amihan, ikaw nga ba yan? Buhay ka? Mabilis na iniwas ni Marisol ang kanyang muka nang subukan siyang hawakan ni Rafa. Ang kanyang kamay ay tila isang lason na ayaw niyang dumampi sa kanyang balat. Ang babaeng naggangalang Amihan ay namatay na sa gabing yon, Rafa. Ang nasa harap mo ngayon ay ang katarumang matagal ninyong tinakasan. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Tumalikod si Marisol at iniwan si Rafa na nakaluhod sa teres, habang ang lalaki ay nagsimulang humagulgol sa dilim. Ngunit sa isang sulok ng koridor, nakatago si Doña Evangeline. Narinig ng matanda ang bawat salita. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit sa halip na takot, isang mas matinding kasamaan ang kumislap sa kanyang mga mata. Kung hindi ka napatay ng dagat, Amihan, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang matitira sa iyo. Bulong ng matanda habang dahan-dahang umaalis sa dilim. Ang hangin sa loob ng malawak na dining hall ng mansyon ay tila napakabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang malansang amoy ng takot na nagmumula kay Doña Evangeline. Gabi ng huling hapunan bago ang formal na paglipat ng mga shares at ang matanda ay nagpilit na magdaos ng isang pagdiriwang, isang huling pagtatangka na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Miss Marisol, uminom ka muna ng alak na ito. Galing pa ito sa aming pinakatagong bodega. Wika ni Doña Evangeline habang iniaabot ang isang basong kristal. Ang kanyang kamay ay bahagyang nangiinig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit hindi kinuha ni Marisol ang baso. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bag at idinikit ito sa malaking screen na nakasabit sa dingding. Bago tayo uminom para sa tagumpay, Donya, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang masterpiece na nahanap ko sa inyong lumang koleksyon. Malamig na tugon ni Marisol. Biglang bumukas ang screen. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya. Ipinakita nito ang isang video mula sa security camera na itinago ni Mateo sa loob ng silid ng Donya noong nakaraang linggo. Sa video, malinaw na makikita ang Donya habang kinakausap ang kanyang tauhan tungkol sa pagpapalit ng lason sa tiyaan ni Amihan 3 taon na ang nakalilipas. Yan ay peke, isang manipulasyon, sigaw ni Doña Evangeline habang mabilis na tumayo at muntik ng mabuwal. Hindi pa tayo tapos, Donya, wika ni Marisol habang pinindot muli ang remote. Ang sumunod na lumabas ay ang audio recording ng kanilang pag-uusap ni Rafa kanina sa teres. Ang boses ni Rafa na humihingi ng tawad at ang pag-amin ni Marisol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Mateo sa bulwagan kasama ang 2 pulis at ang vunuay na si Luningning. Hawak ni Luningning ang lumang diary ni Nanay Saling at ang mga sertipiko ng peking hiyas na nakuha nila mula sa tagong vault ng kumpanya. 3 taon akong naghintay para sa sandaling ito, Evangeline, sabi ni Marisol habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang makapal na makeup at ang kanyang mamahaling wig, inilalantad ang kanyang tunay na mukha. Ang mukha ni Amihan na puno ng galit at kaparungan. Pinatay mo ang nanay ko,
Ninakawan mo ako ng danggal at ang pinakamasakit sa lahat, ginawa mong alipin ang sarili mong apo. Luz! Tawag ni amihan sa bata na nakatayo sa may pinto, umiiyak habang pinapanood ang lahat. Halika rito anak, hindi ka na muling masasaktan. Tumakbo si Luz patungo kay amihan at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ang mga hikbi ng bata ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Napatingin si amihan kay Rafa na nakatayo sa isang sulok, nakatulala at tila nawala na ng kaisipan. Rafa, ang katahimikan mo ang naging lason sa ating pamilya. Mas pinili mong maging anak kaysa maging asawa at ama. Ngayon, panurin mo ang pagbagsak ng kahariang itinayo ninyo sa ibabaw ng mga bangkay. Huwag! Hindi ninyo ako pwedeng kunin! Ako ang donya ng mansyong ito! Giyagis na sigaw ni Doña Evangeline habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng silid. Ang kanyang mga alahas ay naglalaglagan sa sahig, tila mga walang kwentang bato sa gitna ng dumi. Naiwan ang katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikan na hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim na paghinga ng kalayaan. Tumingin si amihan sa bintana, kung saan ang unang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa madilim na langit. Ang maskara ay nahulog na, ang bagyo ay lumipas na, at sa gitna ng mga guho, isang bagong buhay ang handa ng magsimula. Ang loob ng kapilya ng mansyon ay nababalot ng amoy ng lumang kahoy at namamatay na kandila. Sa gitna ng altar, kung saan dati ay nagdarasal si amihan para sa kaligtasan ng kanyang pagsasama kay Rafa, ngayon ay nakatayo siya bilang isang hukom ng sarili niyang tadhana. Sa kanyang harap, nakaluhod si Rafa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Amihan, patawarin mo ako. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan ni Mama. Ang basag na tinig ni Rafa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni amihan. Hindi mo alam, Rafa? O pinili mong wag malaman? Ang boses ni amihan ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng simbahan. Ang bawat pasa sa braso ni Luz, ang bawat gabi na umiiyak ako sa tabi mo habang pinapainom ako ng lason, naroon ka. Nakikita mo ang lahat, ngunit mas pinili mong manahimik dahil sa takot mo sa iyong ina. Ipinatong ni amihan sa ibabaw ng altar ang isang lumang medalyon, ang huling alaala ni Nanay Saling. Nalaman ko na ang lahat mula kay Luningning. Noong gabing namatay ang nanay ko, hindi siya nahulog sa hagdan dahil sa pagmamadali. Tinulak siya ni Evangeline dahil nalaman ni nanay ang tungkol sa paglustay ninyo sa pondo ng mga manggagawa sa shipping lines. At ikaw, Rafa? Ikaw ang naglinis ng ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ang kanyang huling depensa ay tuluyan ng gumuho. Ang katotohanan na pilit niyang ibinaon sa kanyang budhi ay muling nabuhay, mas masakit at mas mapangwasa. Ginawa ko lang yon para sa kumpanya. Para sa atin, amihan. Para sa atin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay amihan. Wala nang tayo, simula nang hayaan mo anurin ako ng dagat. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa nanay ko at para sa mga taong ninakawan ninyo ng danggal. Pumasok si Mateo sa kapilya. Bit-bit ang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng mga Rafa ay nailipat na sa ilalim ng pangalan ni Marisol, ang bagong pagkatao ni amihan. Ang mansyon, ang mga barko, at ang bawat piraso ng alahas ay hindi na pag-aari ng mga Rafa. Tapos na ang lahat, Rafa. Ang kumpanya ay bankrupt na at ang bawat sentimo na natitira ay mapupunta sa mga biktima ng inyong pamilya. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Kasabay ng pagtunog ng kampana ng kapilya,
Pumasok ang mga awtoridad. Hindi na sila para kay Doña Evangeline, kundi para kay Rafa. Ang pagsasabuatan sa pagtatago ng krimen at ang pagpapabaya sa sariling anak ay may katapat na parusa. "Dadali na po namin kayo, Mr. Rafa," ang sabi ng isang pulis habang nilalagyan ng posas ang mga kamay ng lalaki. Tumingin si Rafa kay Amihan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang nakita lang niya ay ang isang babaeng malaya na sa gapos ng nakaraan. Si Amihan ay hindi na tumingin pabalik. Kinuha niya ang kamay ni Luz na kakarating lang kasama ni Lito, ang kambal na kapatid nito na ngayon lang niya nakilala. "Mama, aalis na po ba tayo?" Tanong ni Luz habang nakatingin sa kanyang amang inilalabas ng kapilya. "Oo anak, aalis na tayo sa lugar na ito. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala ng lason, wala ng takot, at tanging pagmamahal lang ang namamayani." Sagot ni Amihan habang hinahalikan ang noo ng kanyang dalawang anak. Habang lumalabas sila ng kapilya, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang bawat hakbang ni Amihan ay tila pantatapon ng isang mabigat na pasanin. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat patak ng luha ay naging perlas ng karunungan. Ang bagyong sumira sa kanyang buhay ay naging daan upang mahanap niya ang tunay na lakas sa loob ng kanyang puso. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay hindi na kasing bangis ng gabing nagpabago sa buhay ni Amihan. Ngayon, ang mga alon ay tila banayad na musika na humahalik sa pampang, nagdadala ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa harap ng mansyon ng mga alon, na ngayon ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Rafa, nakatayo si Amihan. Ang kanyang kasuotan ay simple lamang, isang puting bestida na sumasayaw sa hangin malayo sa marangya, ngunit mapanlinlang na anyo ni Marisol. Lumapit si Mateo, hawak ang mga huling papeles ng kumpanya. "Tapos na ang lahat, Amihan. Ang mga ari-arian ay naibenta na at ang pondo ay nailaan na sa mga manggagawang pinagsamantalahan ni na Doña Evangeline. Ang mansyong ito, ikaw ang magpapasya kung anong gagawin dito." Tiningnan ni Amihan ang malawak na gusali. "Gawin nating itong isang tahanan para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso, Mateo. Hayaan nating ang lugar na naging saksi sa aking pagluha ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba. Ayaw ko nang may isa pang Luz o isa pang Amihan na magdusa sa loob ng mga pader na ito." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa may tarangkahan. Si Rafa. Dahil sa tulong ng kanyang mga abogado at ang huling desisyon ni Amihan na wag nang ituloy ang ilang sakdal kapalit ng tuluyang paglayo nito, pansamantala siyang nakalaya sa ilalim ng probasyon. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana. Siya ay isang taong nawala ng lahat. Yaman, pamilya, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. "Amihan, bago ako umalis palayo rito, gusto ko lang sanang humingi ng isang huling pagkakataon." Bulong ni Rafa, ang kanyang tinig ay tila tuyot na dahon. "Alam kong wala akong karapatan, pero para sa mga bata, maaari ba tayong magsimulang muli? Handa akong magtrabaho, handa akong patunayan na nagbago na ako." Tinitigan siya ni Amihan ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pag-unawa. "Rafa, ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na tulay na maaari nating tawiran agad. Pinatawad na kita para sa aking katahimikan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na may babalikan pa tayo. Ang pag-ibig na walang katapatan at tapang ay parang bahay na buhangin, madaling anurin ng unang daluyong." "Pero ang mga anak natin," pagpupumilit ni Rafa. "Ang mga bata ay kilala ka bilang kanilang ama at hindi ko yon ipagkakait sa kanila." Matatag na sagot ni Amihan. "Maari mo silang bisitahin? Maari kang maging bahagi ng buhay nila.
ngunit bilang isang bagong tao na karapat-dapat sa kanilang respeto. Sa ngayon, Rafa, kailangan mong hanapin ang sarili mo bago mo subukang hanapin ang pwesto mo sa buhay namin. Tumalikod si Amihan at naglakad patungo sa dalampasigan kung saan naglalaro sina Luz at Lito. Ang kambal ay masayang naghahabol sa mga alon. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapahayag ng bagong simula. Si Luningning ay nakaupo sa isang tabi, nakangiti habang pinapanood ang mga bunga ng kanyang katapatan. Huminto si Amihan sa tabi ni Mateo. Tumingin sila sa papalubog na araw na nagkukulay gininto sa buong karagatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amihan na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkawasak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagbuo muli sa kanyang sariling pagkatao. Hindi na siya ang biktima ng bagyo at hindi na rin siya ang malamig na tagapanghigante. Siya ay si Amihan, isang ina, isang anak at isang babaeng malaya. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo, may bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Handa na, sagot ni Amihan habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang mga anak. May bago tayong kwentong isusulat at sa pagkakataong ito, tayo ang may hawak ng panulat. Naglakad silang 4 palayo sa mansyon, iniwan ang mga anino ng nakaraan sa likuran. Ang bawat hakbang sa buhanginan ay tila pagbuburas sa mga latay ng kahapon. Ang hangin ay humihip ng banayad, tila isang basbas mula sa langit, habang ang dagat ay nanatiling saksi sa isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang hiyas. Ang pag-ibig ng ina para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang taon at ang mansyon ng mga alon ay hindi na ang madilim na kuta ng pamilya Rafa. Ngayon, ito ay kilala na bilang Bahay Amihan, isang liwanag sa baybayin ng Batangas kung saan ang mga tinig ng tawanan ng mga bata at ang mga awit ng mga kababaihan ang namamayani. Ang bawat sulok na dati ay puno ng lason at kasinungalingan ay napalitan ng mga halaman, mga silid-aralan at mga bengketeng puno ng pag-asa. Sa isang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat, nakaupo si Amihan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay dumanas ng matitinding sugat, ay abala ngayon sa pagtuturo kay Luz ng sining ng pagpapanumbalik ng mga alahas. Ngunit hindi na mga peking hiyas ang kanilang hawak. Ang binuo nila ay isang simpleng kwintas na gawa sa mga korales at pilak, mga bagay na nagpapakita ng tunay na ganda ng kalikasan. Mama, tingnan mo po! Maayos na ang dugtong nito! Masayang sabi ni Luz na ngayon ay isang dalagita na may matamis na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Magaling, Luz. Tandaan mo, ang bawat lamat ay may kwento at ang bawat pagkakaayos ay nagbibigay ng bagong halaga. Sagot ni Amihan habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa di kalayuan, makikita si Lito na kalaro ang ibang mga bata sa damuhan, habang si Mateo ay abalang nakikipag-usap sa mga social worker. Si Mateo ay nanatiling tapat na kaibigan at katuwang ni Amihan, isang tahimik na sandigan na hindi humingi ng kahit anong kapalit kundi ang makitang masaya ang mag-iina. Isang Hapon, isang estranghero ang dumating sa tarangkahan. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dalang mga kagamitan sa paghahalaman. Si Rafa iyon. Hindi na siya ang bilyonaryong mayabang. Siya ay isang lalaking nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na nursery ng mga halaman sa bayan. Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya sa malayo, pinapanood ang kanyang mga anak na malaya at masaya. Nakita siya ni Amihan. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, wala nang kirot sa dibdib ni Amihan. Isang marahang tango ang ibinigay niya kay Rafa, isang pagkilala na ang katarungan ay tapos na at ang paghilom ay nagsimula na para sa kanilang lahat. Sapat na yon para kay Rafa. Ang makitang maayos ang kanyang pamilya ay ang kanyang tanging paraan ng pagsisisi. Kinuha ni Amihan ang lumang mata ng pusa na kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang hiyas na naging saksi sa kanyang paghihirap. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa dalampasigan.
Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw, ibinuka niya ang kanyang palad at hinaya ang mahulog ang hiyas sa malalim na tubig. Ang tunog ng paglubog nito ay agad na nilamon ng ingay ng mga alon. Wala nang bigat sa kanyang puso, wala nang huling bakas ng poot. Ang katotohanan ay parang ginto, anak. Bulong ni amihan kay Luz na sumunod sa kanya. Maaring ibaon sa lupa o ilubog sa dagat, ngunit kailanman ay hindi maglalaho ang ningning nito. Ang mahalaga ay ang gintong nasa loob ng ating pagkatao. Kumarap si amihan sa dagat, ang kanyang puting damit ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin. Ang Bagyo ay isa na lamang malayong alaala. Sa kanyang tabi, ang kanyang mga anak ay nakahawak sa kanyang kamay, handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang kwento ng bihag ng masamang kahapon ay nagtatapos dito, hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang payapang hapong puno ng kalayaan, katarungan at wagas na pag-ibig ng isang ina.